Mula Nako. 2023 hanggang 2025, halos 1.2 trilyon ang naipamahaging allocables. Pinakamalaki rito ang napunta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umabot sa 15.8 billion pesos. Kasunod naman si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na may 14.4 billion pesos. Stress teacher. Expertise kasi nitong Duterte camp, yung pag-gaslight, they will talk to you straight, no, in the face na parang, and tell a lie na parang ano lang natural na natural. It's so convincing. Lahat sila magkakapatid pag nakita mo, pag nagsalita. Yan, si Pulong na parang kay linis-linis. Di ba? Men, kaya bilib na bilib yung mga supporters niya sa kanila. Kasi yun yung nakikita. Para silang Saan kayo bibilib? Sa asong ulol? yung nagayuma Ay, talagang iba talaga ang mga Marcoses, mga kadonatics. Nagkabukingan na. Biruin mo, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Ha? Kings of allocables, mga kadonatics. Noon kasi may pork barrel. Ngayon, iniba nilang term, mga kadonatics, para mas maganda tingnan. Kasi noon, napaka-controversial yung pork barrel na yan, mga kadonatics. Ang ginagawa nila ngayon, allocables. Ha? Lahat ng congressman may allocables. It means, mga kadonatics, insertion yan. Kung sa Senado, amendments, tapos allocable sa House of Representatives, talaga, mga kadonatics. Amendment daw yung kay Risa Hontiveros, di ba? Sabi niya, amendments yung sa akin, hindi yung allocables, insertion, yung 3 billion niya. Ngayon, napag-alaman, mga kadonatics, na grabe katindi pala talaga. Alam naman natin, pero tingnan mo, na-expose na isa-isa na, mga kadonatics, from grandfather to the grandson, mga kadonatics. Kakaiba talaga. At before that, mga kadonatics, Trillanes, stress na sa mga DDS, sa mga Duterte. Wala na siyang magawa ito, mga kadonatics, panoorin natin. Ang bilyon-bilyon na allocables na napupunta sa mga distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nako. Ang allocables ay bahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH budget na dapat sanang nakabase sa Planning at Infrastructure Master Plan para sa distritong nasasakupan ng isang kongresista. Ngunit ayon sa naturang investigasyon, ito raw ay discretionary, politically driven at nagiging bagong anyo ng pork barrel. Mula 2023 hanggang 2025, halos 1.2 trilyon ang naipamahaging allocables. Pinakamalaki rito ang napunta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umabot sa 15.8 billion pesos. Kasunod naman si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na may 14.4 billion pesos. Iba talaga, no? Tiba talaga tong mga magpinsan, mga kadonatics. I mean, mga Marcoses at Romualdez. Iba talaga, mga kadonatics. Lahat na lang ng ways of stealing money from the people, mga kadonatics, ay ginagawa nila. Yung hindi masyadong halata, mga kadonatics. Pero, God is good. Kasi, tingnan nyo, isa-isa nang lumabas, mga kadonatics, ang kademonyohan nila. Diba? Ganyan sila. Grabe! Tiba yung Sandro. Hindi pa nag-30 ata, mga kadonatics. I'm not sure. Bilyonaryo na. Yung mga nag-akusa kay Inday Sara Duterte, yun pa talaga yung grabe, mga kadonatics, yung pagnanakaw sa bayan. Sandro Marcos, unang pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Romualdez, huli, mga kadonatics, siya yung panghuli. Sinild nila, mga kadonatics, nang magtiyuhin ata. Sinild nila yung impeachment case ni Inday Sara Duterte. Pero tingnan nyo, God is really good kasi we are in the final events, mga kadonatics. Or maybe just starting. Ito ang pinakamataas sa buong Kongreso. Mas kapansin-pansin rin na mas malaki pang nakuhang pondo ng Ilocos Norte 1st District na may 320,000 na populasyon kumpara sa mga distritong may milyon-milyong residente. Ang allocables ngayon ay tinuturing na automatic DPWH pork barrel dahil nakapaloob ito sa National Expenditure Program o President's Budget kahit idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel noong 2013 pa.
Sa sistemang ito, executive ang nakatakda o nagtatakda ng kabuang halaga habang mga kongresista pa rin ang nagdedesisyon kung saan ito ilalagay. Ginagamit umano dito ang tinatawag na BBM parametric formula na ayon sa ibang ulat ay tanging si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral lamang ang nakakaintindi at siya ring lumikha. Ito rin daw umano Grabe. BBM ha? ang naging basihan ng DPWH budget mula pa 2023. Kahulugan daw nito ay baselined, balanced, and managed na kapareho rin ang initials ng Pangulo. Dahil sa kakulangan ng transparency, lumalakas ang hinalang ginagamit ang allocables hindi para sa tunay na pangangailangan ng distrito, kundi bilang pampulitikang pondo sa ilalim ng Administrasyong Marco. At wala pa yan dito mga kadonatics ha, yung flood control projects, ghost project ng Ilocos Norte under Sandro Marcos. Tapos yung pilit na pinapakulong nyo, pina-impeach nyo, yung taong nagsiservisyo ng totoo, iba! Ha? Grabe. Diba? At may sagot si Sandro Marcos, mga kadonatics, sa pahayag ni Zaldico at sa mga ganitong akusasyon daw kuno. Eto mga kadonatics, basahin natin. Mataas to, pwede nyo i-skip. Diretso na tayo doon kay Trillanes na stress na stress ng mga Duterte. Ay, nako. Gusto ko lang i-cover dito mga kadonatics kasi parang hopeless na siya no? Hopeless na siya kakalaban sa mga Duterte. Napakulong nila si Tatay Digong pero mas lalo tayong lumakas mga kadonatics. Eto, basahin lang natin ng mabilisan tong pahayag ni Charis Pengpengco. Shared by ABS-CBN at galing Malacanang Akwanto mga kadonatics, House of Representatives. Press statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Si Sandro Marcos mga kadonatics. Basahin natin. Anyone can sit in front of camera from abroad and spew lies. The statements from the newly crowned champion of the DDS Cabal. See, mga kadonatics, iba. Tingnan nyo, isiniwalat lang ni Zaldico mga kadonatics yung korupsyon na naganap sa bayan, especially may kaugnayan sa Pangulo Romualdez at Sandro Marcos. Ngayon, inuugnay na nila si Zaldico sa DDS mga kadonatics. Ganyan ang mga laruan nila. Ganyan yung taktika nila. Pag sila na mga kadonatics, pag may isang tao na nagsisiwalat mga kadonatics patungkol sa korupsyon, ay magiging DDS ka na. So, anong ibig sabihin nito mga kadonatics? Anong ibig sabihin nito? It means, puro lies lang pag korupsyon yung pinag-uusapan dito. Para sa kanila mga kadonatics, nagsisinungaling ka pag you're mentioning corruption sa Pilipinas. Especially pag, nadadamay sila. Former Congressman Zaldico are frankly as fantastical as they are false. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Mga kadonatics, di ba? Grabe! After nalaman natin yung allocables, nakakahiya ka Sandro Marcos sa statement mo nito. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para mabsulto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Yes, inaugnay talaga nila sa mga Duterte mga kadonatics pagkabugot talaga itong si Charis. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Zaldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, may pagkakabayan-kabayan ko pa dyan, sa palit ko mo. Si Zaldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po ay isang criminal na umiiba sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya.
Hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. What do you think mga kadonatics? Ay talagang napakakupal at kapal ng mukha nitong si Sandro Marcos. Grabe no? Comment down below mga kadonatics. Matindihang comment para kay Sandro Marcos. Tingnan natin. Basahin natin yan. At dito na to, diretso kay Trililing mga kadonatics. Asong ulol. Na inis na sa Duterte. Ay nako, ito. Speaking of Sara Duterte, no? Meron siya pinalabas sa pahayag po, sabi niya, Isa ding kakamping to, mga kadonatics. patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng iilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Okay? So basically, she's presenting herself now as an anti-corruption advocate. Basahin ko lang po yung bahagi ng kanyang sinabi. No? Sabi niya, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo ang aming tanggapan na mahalaga ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kaunlaran sa ating bansa. To me, this is basically hijacking the narrative, presenting himself as a paragon of virtue when it comes to fighting corruption. Kayo po ba ang tingin nyo rito? Hijacking. I agree with you, Christian. And ang dami ko nakikita. Kumbaga, stress na siya sa statement na yun on so many levels. Pero doon na lang sa... Tingnan yung eye bags ni Trililing mga kadonatics. Hindi natin nakakatulog to no? Unang bangag ata din. Sa isang punto niya ron na papakita raw niya kung paano gawin. She had that opportunity nung naging secretary siya ng Department of Education. 'Di ba? Tapos nung mayor siya. So doon ko nga papakita, doon part nga ng ng mga kasong kakaharapin niya yung mga ginawa nila ng mga ghost employees nung mayor pa lang siya. 'Di ba? Ng Davao City. Tapos ito hindi pwede niyang sabihin kasi yon dahil mulat naman yung mga kababayan natin doon sa confidential funds issue. 'Di ba? Exhaustively present yan. Ang problema is ang expertise kasi nitong Duterte camp, yung pag-gaslight, they will talk to you straight in the face na parang and tell a lie na parang natural na natural. It's so convincing. Lahat sila magkakapatid pag nakita mo, pag nagsalita. Yan, si Pulong na parang kay linis-linis. Di ba? Nakita nga yung video nito. Di ba? Alam natin yung involvement niya sa illegal drugs. Alam natin yung involvement niya sa flood control tsaka infrastructure na scandal. Pero they can say it na parang hindi sila nakakalabit ng konsensya when they say this. May nalalaman pang konsensya itong si Asong Ulol mga kadonatics. Nakakatuwa naman. Kaya nakita mo, kung medyo mahina-hina ang pundasyon mo sa katotohanan, nalulunok itong mga ganitong statement. Kaya bilib na bilib yung mga supporters niya sa kanila. Kasi yun yung nakikita. Para silang... Saan kayo bibilib? Sa Asong Ulol? Yung nagayuma pagka sinasabi ito, talagang sila, in a trance. Ganun. Okay. Pero ito pong controversy regarding flood control corruption, how do you think this is affecting the political capital of President Marcos? Yan yung mga kadonatics. Never niyang isisisi or never niyang sinisisi Marcos Jr. sa katiwaliang nagaganap ngayon sa bansa mga kadonatics. Ay talagang iba talaga mag-isip mga kadonatics. Mas gusto nilang habulin yung nasa 125 million na confidential fund na alam naman natin, clear na sa COA. Pero itong grabing corruption sa Marcos administration, ayaw nilang isisi sa kanya mga kadonatics. Bayaran talaga. Ayan. Talagang naubo siya rito. I think there were bad decisions made or bad advice given which were adopted
Unang-una na dyan yung pagbasura ng impeachment. Balik na naman kay Duterte. Whoever gave that advice, siguro kailangan sipain niya na away from his inner circle. Stress Kasi na si Ulol. Yun yung primary weapon niya against these political enemies niya. And hindi ito hindi ito persecution, hindi ito gawa-gawa. At yun, dapat yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Tapos but still, andirito na tayo, makita natin, naubos yung narito, political capital. Kaya kahit na iso-survive niya itong Grabe yung eyebags mo, Triling. Magpatingin ka na. the rest of his term, medyo lupay-pay siya. Kumbaga, gagapangin niya yung the rest of the way. Wala man lang Similar pagsisi. to probably the last 2 years of GMA. Diba? He will eventually get there. But, yan kung wala siyang gagawin na drastic na Nagiging advisor pa siya mga kadonatics. reforms or tipong makikita tangible na positive effects sa ating lipunan. So, Ano ito nakikita niya drastic that he needs to do para hindi siya umabot dun sa lupay-pay phase para lang matapos yung termino niya? yung honest to goodness reform. Yung honest to goodness reform na ito na tipong sige, what's done is done, nakaraan na yan, let's move forward, ayusin natin ito talagang with all seriousness. Then probably magbigay siya ng mga incentives, hindi lang sa mamamayan, magbigay siya ng mga tax breaks doon sa mga kababayan natin na below poverty line. Kailangan talaga ng subsidies, kailangan talaga ng tulong. Hindi pwedeng ito na yung parang in a way giving back to them what they lost because of the corruption and what they really deserve in a decent society. Then doon naman sa mga sa middle class and upper class yan, tax breaks pati sa business community. Bigyan mo naman ng konting pabuya dahil para makabawi sila at tinamaan yung investor confidence dito sa atin, and it will affect yung ating ekonomiya. So yung mga yan pwede niyang gawin. Ay nako, hindi man lang sinisi mga kadonatics ang gobyernong ito sa mga nangyayari ngayon especially sa economy natin. Nagbigay pa ng advice mga kadonatics, pero talking about Duterte ay talagang parang stress siya Iba talaga magagawa ng pera. Kasi allegedly mga kadonatics, itong si Trilling, si Romualdez pala ang nagpa-fund dito patungong ICC. Kaya pala mga kadonatics, ayaw niyang ma-blame ang gobyernong ito. Baka mawalan ng fund. In the meantime, of course, this is common knowledge naman po, and this is an open secret. The DDS people or forces, DDS. the Vice President, are waiting DDS. for every mistake, every opportunity to seize power. Ang isa ko punta lang dito, kasi ang isang konteksto rito, kakamping. si Sara Duterte, siya na basically yung figurehead ng mga DDS dito. Dahil yung tatay niya nakakulong. But with the recent decision by the appeals court sa ICC to reject the push for a provisional release, how do you think this detention would affect the DDS forces here? Kasi may mga kumakalat pang fake news, di ba, na sinasabi na biliro yung ICC, etc. Yung pananatiling pagkakakulong ni Duterte, paano siya makaka-apekto dito sa kanyang mga puwersa back home? I think yung pagkakakulong ni Duterte is a good thing para kay President Marcos. Kasi imagine kung nandito yan siya, yung mga maraming sympathetic na mga opisyal sa AFP sa kanya at yung mga retired, probably baka mas naging tagilid si President Marcos noong mga panahon ng pagsubok.
But because physically wala siya, na-emasculate yun. At yun na nga, naging orphans yung tao niya. Kasi Orphans? hindi naman sila kinupkup ni Sarah mismo. Sarah went on her own Pag-sure ka ways. niya. Ganun din sila magkakapatid. Di ba? Yun. Pero, moving forward, itong presence ni doon, pwede nilang gawing symbol. Kaya hindi ka rin pwede maging complacent. Dahil pagka ginawa nilang symbol yan ng persecution, kaya nila i-gaslight kaya nilang i-spin At ito, yun na nga, kinidnap, ito, kung ano man yung sinasabi nila. And believe me, naniniwala sila, yung base nila, naniniwala sila na kahit na anong basura na pinapakain sa kanila. And it's unfortunate. It's unfortunate kahit marunong mag-isip yung iba sa kanila, pero kahit basta't subukan mo ng basura, kakainin ganun Kawawag yung yun. effect ng cult following ng mga Dutertes. Gagawin nila yung simbolo. I-spin nila yan in whatever way. Tapos, they will ride on it until 2028. Yan yung mangyayari dyan. Ang maganda pala dito mga kadudek, every time na makinig or mapakinggan natin si Trillanes, hindi na pala siya seryosoin para hindi ka ma-stress. Kasi wala namang kwenta yung pinagsasabi mga kadunatics. Para lang may masasabi itong kumag na to. Kaya nagsasalita ngayon. Tumatanggap ng kaliwat ka ng interview mga kadunatics. Or baka siya pa yung mismong offer sa kanyang sarili na interviewin niyo ako. Yan mga kadunatics, kasi wala nang pumapansin kasi dito. Pinansin natin ngayon dahil pawala ng stress. Kasi noon mga kadunatics, every time magsalita to, na-stress ako sa galit sa kanya. Ngayon, kakaiba ng mga kadunatics, pawala na siya ng stress kasi entertainment na. Ay, nako, parang clown Anyway, mga kadunatics, what do you think, Kaya yan na lang yung advice sa lahat. Ay, nakakatawa naman. Thank you so much mga kadunatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.